sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano na nandyan po at patuloy na sumusubaybay sa programa pong Mga Tinig sa Ilang. Ayan. Okay, ayan. Mukhang madilim yata, no? Ayan, ngayon po ay araw po ng Biyernes, May 24, 2024. Sa kalooban ho ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo po ay magsama-sama uli. Tayo po ay magkarinigan, magbalitaan ho ng mga magagandang balita na nakasulat ho sa Biblia. Itong programa po itong Mga Tinig sa Ilang, ito po ay mahigit na po 4 na taon na tayo ho ay nagbabalita gamit po itong internet. At tayo po ay dire-diretso naman na nakapag-broadcast po sa pamamagitan po nitong ginagamit natin na internet. Ito po ay pinasimulan pa po ni Brother Bert noon pa po yung panahon niya na kasama pa po natin siya. Ayan. Okay, habang tayo po ay nag-aantay pa po ng ating mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sasabihin ho natin yung ating pag-aaralan at ibabalita sa araw na ito. Yung pong 24 elders. Ayan. Ipagpapatuloy ho natin yon. And then meron ho tayong paksa na pag-aaralan din. Ang pangongolekta ng mga pastor sa kanilang mga miyembro. Ayan, kung yan ba ay naaayon sa Biblia. At syempre, meron ho tayong pag-aaralan tungkol po doon sa nakasulat sa Lucas 20, 35 hanggang 36. At ganoon din po sa Galatia 3:28. Nako, ang dami nating pag-aaralan. Siguro, kung ano lang po ang abutan, no? Meron din ho tayong pag-aaralan na kung may katotohanan ba na nakausap ni Adan o ni Eva or na mga nakausap nila ay mga hayop. Yung ibig sabihin, may mga sa panahon po ni Adan at Eva, yan daw po ba ang mga hayop dyan ay mga nagsasalita? Yan, pag-aaralan din po natin maya-maya. Habang tayo ho ay nag-aantay ng ating mga kapatid. Ayan. Nandiyan po agad-agad si Brother Michael Bambitoy. Ayan. Nakalimutan kong sabihin pala sa'yo yung isa pa. Ano ho? Hindi na Fortuner. May isa pa eh. May message ko lang sa'yo. Ayan. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga nandyan. Mag-message lamang po para kayo po ay ma-shoutout. Si Brother Michael Bambiti pa lang po nandyan na nakikita ko. Sino pa po yun na isa? Si Brother Chandler, ayan, ng Hong Kong. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapwa ho natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, pag-aaralan po natin kung may katotohanan ba na itong mga apostol sa panahon nila hanggang sa nawala na ho sila, sila ba ay nag-ipon ng pera? Nagkamal ba sila ng pera? Sila ba ay nanghihingi para sa kanilang sarili? Or sila ba ay nakapagtayo ng mga bahay-sambahan nila? Ayan, yan po yung ating pag-aaralan mamaya. At syempre, yung iba pa po mayroon pa tayong iba pang ibabalita tungkol sa mga hayop sa halaman ng Eden, kung yun ba ay mga nagsasalita. Ayan, andyan din po yung aking mahal na kapatid, si Willa Lane. Ayan, andyan po siya maya-maya. Mag-message lamang po. Relax na relax ba si Eva na nakikipag-usap sa ahas. Ayan. Sabi ni Brother Chandler, ang ganda daw po ng topic maya-maya. Iniipon-ipon lang tayo. Kasi kumukuha pa tayo ng buwelo. Naloko na. Napakainit sa pwesto ko eh. Ayan, kaya maya-maya maya po intay ng tubig. Napakainit naman ngayon. Nandyan din po si Brother Oscar Vargas.
Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana, antay-antay lamang po tayo ha. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po ay hindi ho tayo nagtatayo ng reliyon. Hindi rin ho tayo nagtatayo o nagpapatawag na pastor. Dahil meron na pong mga relihiyon o iglesia na naka-establish na po noon pa man. Yan po yung 7 iglesia na naka-establish na. Yan na lang po ang sinabi ng Panginoong Hesus nung kanya pong sulatan ang 7 iglesia. Binigyan ho niya ng mga performance, kung ano po yung performance ng bawat iglesia. Yan po ay mga iglesia ng Diyos lahat yan. Ayan. At siyempre ang ating pastor, walang iba kundi si Jesus Christ. Yan. Ngayon kung may mga relihiyon o pastor sa ating panahon, hindi naman ho natin nilalahat, meron ho dyan talagang mga maliligalig. Tulad po nitong MCGI, yan po ang religious bully nung panahon na yan, hanggang sa nagkawatak-watak sila, hanggang sa nagtayuan na rin po ng kanya-kanyang relihiyon. Ang iba pang mga miyembro dyan, partikular nga po itong si Pastor Jacob Santos, si Black Widow Spider. Ayan, na ubod po ng parang ano na rin po, katulad na rin po siya ni Kibuloy, na nagpapanggap ho na kung ano-anong kiniklaim sa sarili, siya daw po ay tinutulungan ng Holy Spirit. Tingnan mo naman ang aral niya, mali-mali. Maya-maya ho, pag-aaralan din po natin itong kanyang pagsagot doon sa nagtanong sa kanya, tungkol ho doon sa Galatia 3:28 at Lucas 20:35 hanggang 10. At ganoon din po, may katotohanan ba na ang mga hayop sa halaman ng Eden nagsasalita. Ayan. Tapos ang ahas ba ay may paa. Ay pang mental hospital na aral yun Kaya pinapanood daw ng mga anghel si Gunigundo para kumpirmahin kung tama ang kanyang aral. Ang sagot ng anghel, mali na naman si Gunigundo. Ayan. Yan po yung mga claim kanya-kanyang claim kasi alam nyo, sa ating panahon kasi, kinakailangan talaga meron kang tinatawag na pakulo o tinatawag na extraordinary extraordinary claim. Yan, to yourself, para lang ikaw ay hangaan, ikaw ay lapitan ng marami, tulad po ng kanyang ginagawang healing na ginagamit po ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, na sinasabi naman natin na ang banal na pangalan ni Jesus Christ ay talagang banal at nakakapagpagaling yon. Ang ating namang po sinasabi, bakit nagkakaroon pa ng kontraktor doon sa mga panalangin? Extraordinary yabang daw. Yung panalangin kasi, dapat ay ikaw ang maggumawa yan sa sarili mo. Pwede namang ipanalangin, may mga nakasulat naman sa Biblia, tulad ng mga apostol, yun po yung mga genuine. Sila po yung mga nautusan ng ating mahal na Panginoon na ikalat po ang Kristyanismo, ang salita ng Panginoon Diyos. Mga genuine po yun. Ngayon, dito po sa ating panahon, tulad niyan, si Black Widow Spider, naghealing-healing. Ngayon, pag masakit ang ngipin mo, ikaw ba naman na tamad kang klaseng tao ka, napakatamad mo. Ang sakit-sakit lang ng ngipin mo, yung panalangin mo, idadaan mo pa sa kontraktor. Sa kontraktor ng panalangin. Siguro, iniisip mo sa sarili mo, ikaw ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Kaya kailangan pa na ang panalangin mo ay iba ang mananalangin sa'yo. Napakatamad mo naman na ikaw na Kristiyano o Kristiyana, napakatamad mo naman, bakit hindi mo ba pwedeng ilapit sa Panginoon yung iyong mga kahilingan? Siya lang ba ang pinapakinggan ng Panginoon Diyos? Napaka-unfair ng Diyos na nakilala ng mga tao na yan. Ito naman si Pastor Jacob Santos, kasi alam na natin yung motibo niyan. Gusto niya, kamukha nito, magpapasalamat na naman sila. Ang kanilang pasalamat po kasi may schedule. At tinutuligsa po niya yung MCGI,
Yan, na once a year lang daw kung magpasalamat. Tapos sa kanya daw, 2 times a year. Parehas lang kayong mali. Bakit? Ang pagpapasalamat po sa Panginoon Diyos, lagi-lagi yun. Pagising mo sa umaga, dapat ka magpasalamat sa Panginoon. Bago matulog, dapat magpasalamat sa Panginoon. Ganyan ang gawain ng tunay na Kristiyano. Ang motibo kasi ng mga yan, pupunta doon sa kanilang bahay. Tulad yan, may bahay na siyang itinayo. Natural, pag pupunta ka ron, sasabihin sa'yo na lahat ng nakalasap ng pagpapagaling, magpasalamat kayo. Ngayon, nandun po yung kahon. Ayun na, naloko na. Yan po yung binabanggit ni Brother Chandler na ang mga apostol ay hindi ho sila hindi ho sila nagkamal, hindi ho sila nag-ipon ng pera para sa kanilang sarili. Walang ganon sa Biblia. Yan, sabi ni Brother Oscar, tama po, lagi-lagi ang pasalamat. Wala pong schedule. Ayan, kaya hindi ho natin kailangan ng pera para sasabihin at ikatwiran na ang perang gagamitin niya ipampatayo ng kapilya, yung perang gagamitin na yan ay para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, etc., etc., kung ano pang mga dahilan. Ang tanong ganito, bakit? Kailangan ba ng Panginoon Diyos ng maraming pera para ikalat ng kanyang salita? Kawawa naman ang Diyos ninyo. Nandyan po si Sis Amy Alfonso. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana, siyempre. Ganoon din po si Brother Manolito Fajardo. Ayan, isa nating kapatid. Isang kapwa nating Kristiyano. At siyempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa rin ho nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po mga kapatid At kung meron po mga follow-up question, pwede naman po kayo magtanong. Dito sa ating programa, umaamin ho tayo at hindi ho tayo nagtataas ng ating sarili. Kung kayang sagutin ang katanungan, sasagutin. Pero pag hindi kaya, di magtapat. Kung hindi kaya, ayan, kaya pwede hong magtanong ng live. Particular po dun sa ating pinag-uusapan at hindi po sa ating ibinabalita, pwede rin po. Basta't bahala kayo. Ayan. Sige ho, ayan po yung ating sinasabi at binabalita lagi-lagi na hindi na ho natin kailangan pa na mag-ipon pa ng manghihingi pa sa miyembro, maglagay ng kahon para mag-ipon ng pera, tapos etc. etc. kung ano gagawin, ipapalakalap daw sa mga salita. Wala hong ganon. Hindi na tama yung ganong ginagawa ng mga, kasi yun na nga, para sabi nga ho ng ni Ka Eli Soriano dati, narinig ko yan pagka gusto mo raw mayumaman, gusto mo raw magkamal ng maraming pera, dapat daw mag-Lord ka. Ano yung Lord na yon? Tawag doon, mag-drug Lord ka. Naku, pag nahuli ka naman, bawal sa batas yon. Kung hindi pwede, di mag-gambling Lord ka. Bawal din ho yun, pagka wala kang permit, ang mas maganda, mas matibay, walang huli, itong praise the Lord. Ayan, yan po yung ginagawa ng marami. Kaya, kita mo, nagyabang na po si Pastor Jacob Santos na sinasabi na nang wala daw yung nawala na kami, nakapagtayo daw ng kapilya. Ang sabi ko naman, gusto ko nga maitayo yan kasi pagmumula niya ng kaguluhan, sasakit ang ulo mo dyan. Sinabi ko na dati yan, at ayun na nga, meron ka ngang bahay, sarili mong bahay, wala ka namang pamilya. O di, panimula na yan. Bakit? Wala yang kapayapaan. Tulad nung nangyari po kay Abraham. Abraham at Sarai. Sarah. Sila po ay nagkaanak na ang pangalan Ismael. Hindi ho nila sinunod o hindi sila naghintay ng galaw ng Panginoon Diyos. Ang ginawa ho nila, sila mismo gumalaw. O di nagkaroon ng Ismael, ayun, magulo na po ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Kaya ginamot ng Panginoon Diyos yun. Inayos yun. Ayan, kaya pinalitan po ang kanilang mga pangalan. Abram to Abraham, Sarai to Sarah, at pinag-iingat si Abraham na wag nang magkaroon pa ng dungis ang kanyang sarili. Dahil panggagalingan siya ng lahing Israelita. Ayan.
Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristyano. Ayan, katapat ng birthday ni Gunugundo ang pasalamatan at babasagin. Oho, alkansya. Hindi na ho niya binabanggit. Alam niyo ho, ganyang katindi mga pastor ngayon. Na ito po si Black Widow Spider, inuutusan ho niya ang kanyang miyembro na simula pa lang ng pagkatapos ng pasalamat, mag-ano ng alkansya. Kasi pupunuin yan hanggang sa pasalamat, sa birthday daw niya, kuno. Ayan. Talagang tapos babasagin yon sa harapan niya. Tapos kayo pa magbibilang. Pag nabilang na, bigay mo sa kanya. Wow, ang tindi mo, Teng. Napakaswapang na mga pastor sa ating panahon, ano? Ayan. Talagang garapalan. Ano ho? Ano ho yan? Tama ang sinabi ng Panginoon, ano, sa mga pastor na matatakaw. Ayan, mga asong walang kabusugan. Ayan, may sinasabi po si Brother Oscar Vargas kung paano ang wrong spelling ay wrong, meaning ganun din daw ang maling unawa ay maling gawa. Ayan, napakagandang mga ano ho. Sige po at yan po yung ating pag-aaralan mamaya. Siguro magbalik tanaw muna tayo doon sa ating nakaraang pinag-aralan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po yung ating pag-aaralan, balik tanaw, na yung sinasabi ho sa Biblia na 24 elders, yung 24 matatanda na nakasulat ho sa Biblia. Atin pong basahin muna, Apokalipsis po, 4. Ayan, ito po ang ating mababasa. Ayan. Nung pinaakyat po si San Juan sa 4:4 po ng Apokalipsis, nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Yung 24 elders po Ayan, ganun din po sa Apokalipsis 11. Yung 24 matatanda, basahin na lang po natin. Yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos sa 15 po 11:15, pagkatapos sa inipan ng kapitong anghel ang kanyang trumpeta, at sa langit ay malakas na tinig na nagsasabi, ang paghahari ng sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ayan, sabi nila, ayan, okay, Panginoon Diyos, sa ano na po ito, 17. Ayan, ganun din po sa 21. Ayan, nagbabalik tanaw lamang po tayo dyan sa 24 elders, 24 matatanda, 24 Gs naman po ito Ayan, napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Yan. Okay. Ito daw po yung ang sagot niya, yun daw po yung 12 tribes na ano po na nakasulat po sa pintuan. Paano naman kung miyembro na gipit? Ayan, magandang tanong yan, Sis Emmy Paano naman kung ang miyembro na gipit, pinansyal? O ba ni ba ang pastor na tulungan ng miyembro? Ayan. Sige, sagutin natin sandali yan. Kasi, yun nga po yung kanyang paksa, yung bawal na pangungutang. Ayan, mabuti na paalala mo sa akin. Teka lang muna, unahin lang natin, basahin ko lang po Okay, tapos sasagutin natin yan. Kasi alam ko na, mabuti na paalala mo sa akin kung bakit siya nagkaroon ng paksa tungkol sa pangungutang. Ayan, si Sis Opie sana kung nandyan, makakapagbigay ho yun ng confirmation tungkol po sa pangungutang kasi inutangan sila Naloko na. Tingnan mo na Ayan, basahin natin ito. Sa 12 po,
Sa 12 po tayo, 12, ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalang bawat pinto, may 3 pinto ang bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon. At nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ayan. Meaning, yung 24 elders daw na yan, na naka-round, naka-circle doon sa trono ng Panginoon Diyos, walang iba kundi yung 12 tribes at saka 12 apostles. Ayan. Maya-mayang kuti, itabi natin yan. Balikan na natin sandali. Okay. Ang tanong naman ni Sis Emmy, kung paano naman kung miyembro na gipit pinansyal, obligado din ba ang pastor tulungan ng miyembro? Kaya nagkaroon ho siya ng paksa tungkol sa pangungutang. Bakit? Kasi ganito. Malamang sa malamang, merong miyembro na nangungutang sa kanya. Kasi ganyan po ang experience namin dyan na may mga miyembro, alam ng mga miyembro na meron siyang naiipong pera. So may mga miyembro din naman na kailangan din ng tulong. Ayan, lumalapit sa kanya para mangutang. Alam mo dati, ako ang kanyang tagaharang dyan. Ayan, may isang kapatid kasi na lumalapit sa kanya mangutang. Ayan, si Brother Alvin Kabautan po ng Australia. Ayan, magandang gabi po sa iyo kapatid. Hindi ko alam kung anong araw po kayo ngayon dyan. Gabi po ba o araw dyan sa Australia. Ayan, si Brother Alvin po ay kapwa po nating Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po, welcome po Brother Alvin Kabautan. Ayan. Okay. Yan po ibig sabihin na sa pangungutang. Okay. Dahil nagkaroon siya ng paksa ng pangungutang kasi may nangungutang nga sa kanya. Kaya ito, para hindi na mangutang ang miyembro, papaksain na lang niya. Ayan. Okay. Kasi dati tagaharang ako diyan ng mga ng mga uutang sa kanya. May mga umutang talaga Kaya kami ni Brother Bert noon, kami yung talagang sinasabi ko kay Brother Bert ganito. Si Brother Bert naman todo depensa. Talagang dinidepensahan talaga niya at kinakausap yung kapatid na kailangan natin ng pera na yan. Hindi pwedeng galawin yan dahil sa iglesia yan, ganito ganyan. Naloko na. Wala na siyang ganun, wala na siyang Brother Bert. Brother Vincent, wala na siyang ganon. Ayun, ang kanta niyan, hanggang ka na lang, hanggang tingin ka na lang sa unan o kaya sa larawan. Ano po? Ayan, larawang kupas. Ayan, sige, ganito. Nagpaksaho siya tungkol sa pangungutang kasi may umuutang sa kanya para wag na nga mangutang. Ayan, ganyan po ang dahilan niyan. Pero, ngunit, datapwat, subalit, ang miyembro at siya pwedeng mangutang. Yan, para sa kanya. Ayan, yan si Sis Opie. Inutangan niya yan ng 5,000 para sa kanyang credit card. Ayan, ayan si Sis Opie, pagka narinig po niya ito, ayan, sa Makati po niya si Sis Opie, ganun po ang kanyang ginagawa. Nangutang kaagad siya ng 5,000. Hindi pa ho nababayaran yun hanggang ngayon. Naloko na. Ayan. Yan po yung katotohanan na siya po ay maaaring mangutang ka para sa kanya. Alam ko naman na may sa abroad, meron kang meron kang inutangan. Buti na lang ang inutangan mo sa abroad mautak na. Ayan. Ang utangan mo sa abroad, mautak na. Kaya hindi na siya hindi niya pinautang. Ayan. Kasi daw po pambili niya ng ayawan. Saka na lang. Kasi nakiusap po yung kapatid na wag na lang banggitin kasi sigurado siya ang pagbabalingan ho. Dahil sila lang ho nag-usap. Yan po yung yan po yung
katotohanan na yung kanyang sinasabi, ano ho? Yan, yung kanyang sinasabi, hindi po niya isinasagawa. Paraan talaga ibang pastor. Oho, gumagawa ho siya ng ibigay mo pag, yung mga miyembro, uutusan mo mag-alkansya. Para sa 6 months na pasalamat, bibit-bitin mo yung alkansya mo, dadalhin mo sa harapan niya, iaalay mo doon, tapos babasagin mo mismo ang alkansya mo, ikaw mismo magbibilang na alkansya mo. Pag nabilang mo na, ililista mo, ibibigay mo kay pastor. O di, para-paraan nga. Yan yung mga matatakaw na pastor. Ayan. Tapos idadahilan na salita daw ng Panginoon Diyos para ikalat ang salita ng Panginoon. Hindi ho kailangan ng Panginoon Diyos ng salapi para ikalat ang kanyang salita. Bakit? Ang Panginoon po gumagawa ng paraan yan. Siya bahala. Makapangyarihan nga eh. Kaya lang naman ganon, kasi naka-plus po yung bank account. Yan, nag-iipon ng pera para pantayo ng bahay. Kaya, pag nagkagulo, ayan, sabi ni Brother Chandler, ang mga apostol ba yumaman? Hindi. Ang mga apostol po, mga dukha. Yan, mga dukha po sila. Wala silang nung si Apostol Pablo po ay nangangaral. Ayan, nang sila po'y nangangaral po ang mga apostol, partikular po si Apostol Pablo, siya po'y naninirahan lang kay isang mag-asawang Aquila at Priscilla na gumagawa ng tent. Kaya doon siya tumutulong para gumawa rin ng tent para panghanap buhay niya. Walang-wala din ho sila. Yan po yung katotohanan na ang mga apostol. Walang-wala. Ang kahuli-huli ang apostol si San Juan, walang-wala rin ho. Wala silang naipon. Bakit wala silang naipon? Kasi nga, pinantutulong din nila. Ito mo, itong pastor na ito, takot na takot mabawasan ang kanyang naiipong pera. Kaya itong mga miyembro na to, mga utu-utulan to eh. Walang pinagkaiba yan sa MCGI. Na ang dating daan, pare-parehas lang yung mga yan. Doon sa galing, kaya doon siya kumukuha ng style. Ayan. Oo nga, di naman pulubi ang Panginoon. Panginoon Diyos, binibigyan ng Panginoon. Siya nagbibigay. Hindi ho niya kailangan ng pera para ipakalat ang kanyang salita. Nakakalat na. O, ayan na si Sis Opie. Diyan na pala. Diyan po sa Makati. Ayan. Sabi po ni Sis Opie, diyan sa Makati, kapwa ho natin yung Kristiyana, at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Sabi niya, unang punta ni Black Widow Spider sa bahay namin, pero di pa kami member noon. Nangutang agad. O, ayan na. Kay Brad Bert ng 5K. Pambayad daw ng credit card niya. Tutol ako noon kasi pinagbigyan ko lang si Brad Bert na pautangin. O, kita nyo lang. Ayan. Na talagang yung kanyang mga sinasabi, walang katotohanan. Ang patama ng bawal na pangungutang, bawal siyang utangan. Pero kayo, pwede kayong mangutang, ibigay nyo sa akin. Yan, ganun ang kanyang gawain. Ayaw na ayaw niyang mabawasan. Ngayon, ang tanong, Brother Vincent, ang mga apostol ba ganun sa Biblia? Na pagkailangan ng tulong ng mga kapatid, ng mga kapwa Kristiyano, tinutulungan ba nila? Ayan po ang ating pag-aaralan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sige. Nautakan si Mang Bert. Oho, nautakan ho niya yon. Namulubi ho yon. Pati ho ang kanyang anak. Nangutang ho yun sa kumpanya. Para lang ilagak dyan sa negosyo na pumasok sa kanyang iglesia na hindi naman po umandar. Nalugi. Ayun. Pinagbayaran po ng kanyang anak na lalaki. Nagbayad ho yun. Nang wala siyang narinig. Pero ganun pa ginawa niya.
Ganun po ang nangyari kasi pinagbigyan ho ni brother, nung anak ni Brother Bert, ang anak niyang lalaki, na makatulong sa Iglesia Kuno. Ayun pala, nautakan lang. Yung negosyo ho, lumalabas po si Black Widow Spider doon. Lumalabas lang kunyari, pero yun ay pumasok sa kanyang iglesia. O di siya pa rin ang may pakananon. O hindi nag-generate, hindi umandar. Lugi. Nalugi. Ayan. Tapos yung nga, yung 70,000 na inutang din po ni Brother Bert. Pero binayaran din po kaagad kasi nga si Brother Bert ay miyembro ho ng nung panahon ng martial law, binayad sa kanya. Inutang din ho muna niya yun, tapos binayaran din. Binigay sa kanya. O paano ngayon yan? Pastor Jacob Santos, hindi tugma sa iyong aral yung mga pinagsasabi mo. Yan. O ngayon, ng mga apostol po ba? Nagkamal, nag-ipon ng salapi. Hindi ho ba sila tumutulong sa kapwa? Sa mga kapwa Kristiyano? Meron kasing utos si Apostol Pablo. Ito, basahin natin sa 2 Korinto po. Ang kapitulo po ay 7. Ayan, 150k yung sa probiotic na di daw sa Iglesia Kuno. Ayan. Ni-loan pa ni Brad Nino yun sa company nila sa PLDT. O, kita nyo lang? Ayan po yung katotohanan kaya walang katotohanan yung kanyang sinasabi na yan sa pangungutang. Kasi ang sisti kasi doon, lumalabas siya doon sa kumpanya na yon na pumasok naman sa iglesia niya. Kunyari lang yon. Hindi po hindi po na umandar. Nalugi. Ayan. Okay. Dito po sa 2 Korinto 9:7. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito kasi ginagamit ito ng maraming pastor. Ayan, basahin ko lang po 1 Korinto, 2 Korinto, kapitulo 7 at ang talata po ay 9 o talata po ay 7. Ito po ang ating mababasa. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ayan. Yan po yung nabasa natin na sinabi po ni Apostol Pablo na dapat magbigay ang bawat isa sa inyo. Ayun, ayon sa pasya ng ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Ibig sabihin, giver ka talaga, hindi yung pilit lang ang pagbigay mo. Yan po yung order, utos ni Apostol Pablo sa mga kapwa nating Kristiyano. Ayan. Ngayon, ito po ay talagang ginagamit ng maraming pastor. Lalong-lalo na po yung pastor dyan si Black Widow Spider. Talagang ginagamit niya ito At hindi lang siya, marami pang iba. Pag hindi mo raw sinunod ito, utos ni Apostol Pablo, nagkakasala ka. Kasi hindi mo sinusunod. Yan, dapat sundin mo to. Na magbigay ka. O ngayon, eto na. Ito yung sinasabi natin. Na ang pagbabasa kasi ng Biblia, putol-putol. Kaya wala pong chronological, walang good arrangement. Hindi po maintindihan kung ano ibig sabihin. Kaya, alamin natin kung ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ayan, basahin natin sa 1 muna. Tapos, dire-diretso. Ito po kasi ang nangyari. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. O yan, panimula pa lang, pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Ayan, yan po yung sinasabi natin na hindi nagkakamal ng pera ang mga apostol. Bagamat meron pong ambagan, yan po ay tinutulong din sa mga kapatid sa iglesia. Okay, ano po ibig sabihin? Tuloy, alam kong handa na kayong tumulong
Kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga Macedonia. Ang Macedonia kasi giver talaga eh. Ang sabi ko, ihanda na kayong mga taga Akaya. Ayan, mga taga Akaya po. Ayan, taga Akaya. Noon pang nakaraang taon. Ibig sabihin, talagang nag-ipon sila ng pera. Mga scammer talaga si Gunugundo. Mga taga Akaya po ang kanyang sinasabihan, ano po? Nakaraang taon pa, nag-iipon sila ng pera. At dahil dito, lalo silang sumigla sa pagtulong. Kaya pinapupunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo, yung taga Akaya. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinasabi ko. Kung may mga taga Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya. Ayan, baka mapahiya ako at pati kayo. Kaya pinapakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Ayan, yan po yung pinagmamalaki ni Apostol Pablo sa mga taga Macedonia na ang mga taga Akaya ay ready na nung nakaraan taon pa sa pagbibigay ng tulong sa mga kapatid sa iglesia. Kaya nanigurado si Apostol Pablo na may pinauna siyang tao para i-confirm na nakahanda na ba ang tulong. Kasi pupunta sila doon kasama ang Macedonian para confirmation na may andyan na nakaready ng tulong para sa iglesia. Sa mga kapatid po yun ha. Yan ang nakasulat eh. Sa uno pa lang eh. Hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Wala hong nakasulat tulong sa iglesia, pampatayo ng simbahan. Walang ganon. Tutulungan po ang mga kapatid. Teka muna. Yung pala ibig sabihin ni Apostol Pablo, may tutulungan pala mga kapatid. Kaya niya sinabi ang ganito. Ang bawat isa ay magbigay. Ayan. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan, yung pala yun na itinataas ni Apostol Pablo ang mga taga-Akaya para sa mga taga-Macedonia na nakikita nila na may tumutulong din. Hindi lang ang mga taga-Macedonia, pati taga-Akaya rin. Ayan, kaya pinapalakas niya ang loob para magbigay naman kasi itutulong yan sa kapatid eh. Yan, itutulong yan sa kapatid. Tulong saan? Ano po tutulungan nila? Ito po ang nakasulat. Sa unang Korinto po. Ayan, 16. 1 hanggang 4. Ito po ang tutulungan nila oh. Basa, 16:1. Unang Korinto, chapter 16, verse 1 to 4. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad ng ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa'y dapat maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. At ipunin iyon upang hindi na kailangan pang mag-ambagan. O mag-ambagan pa, papunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko kayo ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Pupunta ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia, sapagkat binabala kong dumaan doon. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, need ng help. Kailangan po ng tulong ng mga kapwa nating Kristiyano sa Judea, partikular dyan sa Jerusalem. Bakit? Kasi nga sa panahon na yan, binibigyan na ho sila ng Roman Empire ng kagipitan. Nahihirapan na sila. Pinapahirapan na ho sila ng Roman Empire. Hindi na ho sila makapaghanap buhay ng maayos. Kasi
unti-unti na pong gumugulo ang sitwasyon diyan sa Jerusalem. Konting-konti na lang, wawasakin na po ang templo, ang Jerusalem. Kaya, ang dahilan po, kaya nagkakagulo na, pinapahirapan na sila, hindi na ho kasi sila nagbabayad ng tax. Ayan, yan po yung sinasabi ni Jesus Christ kay Pedro. Tinanong niya si Pedro, dapat pa magbigay ng buwis ang mga mamamayan? Sagot ni Pedro, hindi po. O bakit nagbubuwis tayo? Dapat ang mga dayuhan ang magbubuwis. Pero baliktad po ang nangyari. Ang mga mamamayan po ang nagbigay ng buwis. Ayan, kaya nagbigay na rin sila ng buwis kasi nga, yun ang gobyernong sumasakop sa kanila. Sa mga panahon po na yan, unti-unti na pong hindi na sila nagbibigay ng buwis sa mga Roman Empire. Kaya ayan, ginigipit na sila. Hindi na sila nakakapaghanap buhay ng maayos dahil meron ng kagipitan. Kaya kailangan po ng tulong. Ang Macedonia po, kung hindi po ako nagkakamali, at ang Akaya, ang Corinto, yan, alam ko po, sa Greece yan eh. Hindi naman po gaanong ginigipit ang lugar na yan, kaya nakakapagtrabaho pa po ang mga tao, mga kapwa nating Kristiyano. Kaya, need po ng tulong sa Jerusalem. Yan ang dahilan kung bakit po sinabi ni Apostol Pablo na kinakailangan magbigay po ang bawat isa sa inyo. Pero inyo, iniipon ho nila yon, hindi ho pampatayo ng kapilya. Hello! Hindi ho panglagay sa kanilang sarili. Walang ganon sa Biblia. Bagamat ang mga apostol po ay hirap. Mahihirap sila pagdating po sa pananalapi. Hindi naman ho sila napapabayaan ng Panginoon. Nandiyan pa rin naman po ang Holy Spirit na patuloy na gumagabay sa kanila. Kaya mali na gamitin po ng mga pastor na nagtatayo ng relihiyon sa ating panahon ang 2 Korinto 9, 7 hanggang 8 na dapat daw magbigay. Hello, mali yun. May dahilan po yun bakit nanghingi o bakit pinaparinggan ni Apostol Pablo ang mga taga-Akaya at ginagawa pa niya saksi ang mga taga-Macedonia kasi nga need nga ng help. Kailangan pagbalik po ni Apostol Pablo sa Jerusalem, dapat may dala siyang pera. Pantulong po yun sa mga kapatid natin ng mga kapwa nating Kristiyano doon. Yan po ibig sabihin, wala tayong mababasa na ang mga apostol po ay nagtayo ng kanilang kapilya. Kaya maliwanag na ang relihiyon sa ating panahon, nagtatayo sila ng kanilang kapilya para lang yan sa kanila. Yan, para magkaroon sila ng kayamanan. Tingnan ang panahon natin ngayon. Ayan. Tingnan mo si Pastor Jacob Santos, may bahay na. Nakapagtayo siya ng kanyang bahay sa pamamagitan po ng pang-inganyo niya sa salita ng Diyos. Iniinganyo niya, ginagamit ho niya ang salita ng Diyos para magkaroon siya ng bahay. Ay, may bahay na siya. Alam niyo po ba, hindi yan tahimik. Magiging magulo yan. Bakit? Simula pa lang, sinabi na natin na magiging magulo yan. Meron ka na ng bahay, lumipat ka na nga dyan. Hindi mo naman kasama ang pamilya mo. O di magulo. Yan, sila pa po ang pumupunta sa iba't ibang lugar para mangaral. Ayan, isa pa yan. Nangangaral po si Apostol Pablo sa maraming lugar. Diyan sa Corinto, sa Roma, yan sa Epeso, yan sa Turkey. Ayan, sila po yung pupunta doon. Naglalakbay po si Apostol Pablo, nakaranas po siya ng kagipitan sa laot, sa dagat. Lumubog pa ang barko na sinasakyan nila para lang ipakalat po ang salita ng Panginoon Diyos. Yan, sila pong pupunta. Ang hirap na sitwasyon nila noon. Mabuti nga sa panahon natin ngayon, mas maganda na ngayon kasi nga, cellphone lang, bili ka lang ng cellphone na mumurahin, may Facebook ka lang, may YouTube ka lang, maaari ka nang mag-broadcast. Tulad po ng ginagawa natin. Bakit nagagawa ko naman na hindi naman ako nang hihingi? Hindi naman ako nang ngolekta ng pera sa mga kapatid, sa mga kapwa Kristiyano. Bakit nagagawa ko naman? Kasi pinagtitiisan ko. May awa ang Diyos. Yan palagi ko sinasabi, may awa ang Diyos. Bagamat gipit na gipit po ako, pero hindi po ako nanghihingi dahil alam ko na meron akong Diyos na nakatingin sa akin. Ayan, yan po ang ibig sabihin. Kaya yan ang pinagmamalaki ko. Para wala hong money involved.
Ayan. Kaya sinasabi ko lang naman, tumulong sa dapat tulungan. Andiyan po si Brother Epipanyo Castillo. Yan sa po yan sa Makati. Magandang gabi po kapatid. Yan, kapwa po natin yung Christian, si Brother Epipanyo Castillo. Ayan, sige po kapatid, pag may time po ako, dadalawin po kita dyan sa Makati. Ayan. Magagawa naman po lahat na hindi tayo nanghihingi sa mga kapatid. Ang hirap-hirap po ng buhay ngayon, lalo sa abroad. Ang hirap-hirap, tapos itong mga pastor na ito, magpaparinig lang na nagbabayad ho tayo ng nagbabayad ho tayo ng internet. Nagbabayad ho tayo ng kuryente. Nung nakaraan lang po, naglalakad po yung nagbibigay ng bill dyan ng tubig. Ayan po yung kanyang katwiran, no? Umuupa ho tayo ng bahay. Ako ho, ang inyong pastor, pupunta rin ho ako sa grocery, bumibili po ako ng sabon. Nagsasabon din po ako. Yan, pinaparinggan niya. Nagsashampoo rin ho ako. Umiinom din ho ako ng tubig. Ayan. Pag hindi ho tayo nakabayad ng Meralco, mapuputulan tayo. Hindi ko kaya magbasa ng walang ilaw. O kita nyo, anong style yan? Sige nga mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaninong style yan? Style yan ng dating daan na pinanggalingan natin. Ganyan sila. Ano ibig sabihin? Di walang pinagkaiba. Ang mga kapatid po, kinakalakal po ang salita ng Diyos, tapos pinag-aambag-ambag ang mga kapatid. Kawawa naman. Ako po, naaawa ako sa sarili ko ng panahon na yan Biro mo, 20 pesos na lang ang pera ko. Pambayad ko pa ko sa jeep. Tapos tricycle papunta sa bahay. Dahil sinarado ang pinto. Hindi raw makakalabas ang hindi makapagbigay ng tulong. 20 na lang ang pera ko, hinulog ko pa para makalabas lang ako. Hello! O di naglakad ako. Pagod na pagod ako. Sabi ko, ano ba naman tong buhay na to? Kaya nga ako nagrelihiyon. Para magkaroon ako ng kapahingaan sa aking kaluluwa. Pero bakit ang bigat-bigat? Ayan, nandiyan po si Brother Balong Kalamaan sa Makati din po yan. Ayan, magandang gabi po mga kapatid. Kapwa ho natin yung Kristiyano. At siyempre sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po kapatid. Ganun sumama ang loob ko. Dahil, ganun. Kaya nga ako nagrelihiyon para magkaroon ako ng kapahingaan sa aking kaluluwa. Pero bakit pinapahirapan ako ng mga tinamaan ng magaling na mga pastor na ito? Nagtayo sila ng kanilang reliyon at naniningil sila. Nagpaparinig sila na kapatid, nagsashampoo rin ho ang inyong pastor. Mga kapatid, bumibili din po ako ng sabong panlaba. Mga kapatid, nagtututbrush din po ako, kailangan ko po ng toothpaste. Ayun, mayroon ho tayong babayaran sa Meralco, sa tubig, sa internet, etc. etc. Ayan. O anong ibig sabihin? Walang pinagkaiba yan sa MCGI. Ayan, tawa si Sis Emmy, pinapaasa sa miyembro. Tama! Yung kanyang tiyan, sabi ni Brother Celso Bagay, ang iyong tiyan, ang iyong ilalakad. Ikaw at ang babae ay aking pag-aalitin. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi, siya ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ayan, tapos may sinabi pa ang Panginoon na, diyan ang iyong ilalakad. Ibig sabihin, yung laman ng tiyan niya palagi ang kanyang nilalakad para magkaroon ng laman. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon diyan. Hindi yung sinasabi na may paa dati ang ahas. Ay ano yan, pang mental hospital na aral yun. Hindi ganyan sa simula't simula. Ayan mga kapatid na ang mga apostol po, nagtitiis sila. Wala ho silang naiipong pera. Meron man silang maipon, pinantutulong din ho nila sa mga kapwa Kristiyano. Kasi nga po sa panahon na yan, ang hirap-hirap ng sitwasyon nila. Bakit po? Kasi nga po, ginigipit sila ng Roman Empire. Ayan, kaya nga sila napatay Pinatay sila dahil sa salita ng Diyos. Hanggang sa mawala na po ang mga apostol, ganun pa rin po ang nangyayari. Ginigipit pa rin po ang Kristiyano. Mabuti na lang sa ating panahon, hindi na tayo gaanong ginigipit. Ang mga pastor na lang, ginigipit ang miyembro.
Ayan, okay na nyo. Hindi ko naman po nila lahat, pero meron pong relihiyon na hindi naman maligalig. Hindi naman mga pabigat sa kanilang miyembro. Ayan. Yan po sinasabi ng ating mahal na Panginoon doon po sa iglesia sa Laodicea, na dapat bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ibig sabihin po doon, mayayaman ang bumili po ng ginto kay Jesus Christ para maging tunay na mayaman. Ibig sabihin, tumulong sa kapwa, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Gamitin mo ang kayamanan mo na yan. Yan po ang ibig sabihin na bumili ng ginto, para ikaw ay maging tunay na mayaman. Kaya mga yayaman ngayon, sila na dapat ang magbigay ng tulong. Kung ano man yung dapat gawin ng tulong. Hindi ganun tuloy. Marami po mga pastor nagtayo ng kanilang relihiyon. O ano nangyari? Sila po ang yumayaman. Ang kanilang anak, pamangkin, o kung ano-ano pa man, nag-aaral sa mabibigat na mga eskwelahan. Ang iba niyan sa abroad pa. Ang ganda pa ng tinutulugan. Ayan, nasa subdivision nakatira. Ayan, dinadakila pa ng maraming tao. Kasi siya si pastor. Pero hindi ganyan ang inabot ng mga apostol. Puro kagipitan po, puro kabagabagan ang kanilang inabot. Puro lahat mga kahirapan. O kaya walang ganun sa Biblia, na dapat ang mga apostol gayahin natin, na dapat kung meron pong tulungan ang dapat tulungan. Hindi po ganun yan tatayo ng bahay O yan. Okay, ayos na po siguro yan, Brother Chandler, na napagbigyan po ang iyong katanungan. At yun na nga, yung tungkol naman sa tanong ni Sis Emmy din, na paano naman pagipit ang miyembro. Ayan. Ano, ganoon lang tayo. Alam nyo, ang panahon natin ngayon, itong time natin na to, inaantay na lang po natin na magsimula uli ang counting nitong 7 years. Pag nag-start na po ang counting na yan, konting-konti na lang. Siyempre, 7 years na lang hindi pa po nagsisimula ang counting kasi wala pa naman Ang palatandaan po dyan, wala na pong digmaan, wala nang giyera, puro kapayapaan na lang. Yan ang simula ng counting. Tapos maganda ng takbo ng ekonomiya. Ayan. Pero yan ay mga peke. Peke po yan yung ganyang kapayapaan, dahil ang tunay na kapayapaan si Jesus Christ. Okay, nakadalawa na tayo Yung 24 elders po ay natalakay na natin, na ang 24 elders po, hindi po yan ang 12 lipi ni Israel. Hindi po. Mali po yung aral na yan. Huwag kayong maniniwala dyan kay Black Widow Spider. Kayong mga MCGI, kayong mga miyembro dyan sa samahan ni Kaeli Soriano dati na nakikinig kay Black Widow Spider, baka madala kayo. Wala hong pinagkaiba yan, parehas lang yan. Doon di siya kumukuha ng style, iniiba-iba, pinapa-intune lang niya. Ayan, pero ganun din ang mangyayari. Pera-pera din ang labanan. Hindi po totoo na ang 24 elders ay ang 12 lipi ni Israel at 12 alagad ni Jesus Christ. Hindi po totoo yun na yan ang 24 elders. Ang mga yan na nabanggit na yan, sila po yung nakasentro. Sila po yung nakabalandra doon sa bagong Jerusalem na nanggaling sa langit. Nakapangalan po sa pintuan ang pangalan po ng 12 tribes. Sa mga pundasyon naman, ang 12 ang 12 apostle po ni Jesus Christ. Ang tanong ganito, ayan, bakit nakasulat doon sa mga pinto ang 12 lipi ni Israel? Ayan, bakit nakasulat sa mga pundasyon ang 12 alagad ni Jesus Christ? Ano ang dahilan? Ayan, bibilisan lang natin, mga kapatid, para hindi ho tayo magtagal. Marami pa po ito Ito po ang ibig sabihin yan.
bago tayo magsimula, alam naman ho natin. Ayan, sabi ni Brother Michael, meron po kabinsin kung ang mga hayop sa Eden ay nagsasalita. O, maya-maya lang konti. Mas mahal para ang kuryente kaysa yelo. Si Reds Prudente yan, dyan na. Okay, ganito po yun. Tandaan ho natin na yung 12 lipi ni Israel, nagkawatak-watak na yan eh. Pati po mga Hudyo sa panahon natin na ito, watak-watak na rin yung mga yan. Nag-ipon-ipon sila dyan sa Israel ngayon. Kaya nga ayan, may Israel, may mga Hudyo dyan, pero hindi po yan kumpleto. Ang iba po dyan, hindi totoong mga Hudyo. Hello, wala pong katotohanan na kumpleto pa sila dyan, hindi pa po kumpleto yan. Tandaan ho natin, hindi pa po sila absuelto. Ayan ang sinasabi natin ha, na ang mga Israelita po, partikular, yung mga Hudyo dyan sa Israel, hindi pa po sila absuelto dyan. Punta kayo ngayon doon, magtanong kayo sa mga Hudyo, kilala nyo ba si Jesus Christ? Isasagot nila, oo, kilala namin, pero yan ay ano lang, sabi nila, anak doon ng Diyos. So, hindi nila pinaniniwalaan. Kasi, naka-compose sila, nakatutok sila doon po sa aklat pa rin ni Moises. Hindi nila pinaniniwalaan. Kaya nga, 99.7% ang hindi naniniwala kay Jesus Christ. 0.3 lang ang naniniwala dyan sa Israel. Yan nakakalungkot, kaya hindi pa sila absuelto. Ano ibig sabihin? Pagdating po ng bagong langit at bagong lupa, yung bagong Jerusalem, kaya nakasulat yung pangalan ng mga 12 tribes na yan sa mga pintuan, kasi ganito po ibig sabihin. Basahin nun natin sa Apokalipsis 1 at ang talata po 6. Ito po ang panimula. Hindi na ho natin pahabain to ha, si masyadong mahaba. Sisimplihan na lang muna natin, saka na natin pag-aralan ulito. Ayan, nandyan po pala si Kadios. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. Ganun din po si Brother Reds Prudente. Mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Sabi po ni kapatid na Kadios, magandang gabi po mga kapwa Kristiyano, dagdag na magandang balita para sa aking mga magandang mga balita na nasa aking tablet. Ding of good news from the Bible with full blast Bluetooth speaker. Ayan, maraming salamat po Brother Kadios. Making any time of the day. Ayan. Okay. Sige po, at diretso lamang po. Si Brother Epifanio Castillo po, ayan, nasabi na rin ho natin, na shout out na rin ho natin kanina, si Brother Epifanio Castillo. Ngayon, yung 24 elders, hindi po totoo na sila po ay 12 tribes of Israel, 12 tribes of Apostle. Sila po ay design dyan sa bagong Jerusalem na nanggaling sa langit, yung pintuan at mga pundasyon. 12 by 12 yun. Sila po yung pinaka-design. Ano po yan? Parang pagpasok mo pa lang, makikita mo na kaagad. Ayan. Okay. Bakit ganon? Bakit kaya ganon? O basahin natin Apokalipsis 1:6. Ito po ang ating mababasa. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ayan, ang kaharian po kasi ganito po yon. Ginawang isang kaharian. Bakit po isang kaharian? Kasi maraming kaharian. Ayan, ano po ang kaharian? Russia, China, Amerika, Inglaterra, etc., Pransya, kung ano-ano pa, Japan, kung ano-ano pang mga kaharian. Ibig sabihin mga bansa, magiging one word na lang po. Ayan, one word policy. Yan, buong daigdig na po, iisa na lang. Ang sentro po ay ang Jerusalem na nanggaling sa langit. Diyan pa rin po sa Israel. Ayan, wala na po yung mga bansa ba ng presidente sa ganito, etc., etc. Wala na po yan, iisa na lang. Philippines, kasama rin po dyan. Ayan. Ganun po ibig sabihin. Ngayon, gagawin isang kaharian. Ngayon, nakasulat po sa pintuan ng pintuan ng Jerusalem yung mga pangalan ng 12 tribes kasi maiipon ho sila uli
mag-unite po sila uli, yung nga pong 144,000. Maiipon po sila uli. Ganon din po ang mga apostol. Nasa pintuan po sila, o nasa pundasyon sila ng Jerusalem. Makikita din po sila na mga decide, ito yung mga martir, ito yung mga ano dati ng Panginoon, mga apostol ng Panginoon. Ayan, New World Order. Ayan, maraming salamat po dyan sa magandang salita niyan. New World Order. Ayan, isa na lang, hindi na po marami. Yan, yan po ibig sabihin. Kaya ayan dyan yung kanilang mga pangalan, kundi dahil yan po ay design ng Jerusalem. Sila po yung bayan ng Diyos, at eto naman po ang mga Hudyo, mga apostol ni Jesus Christ. 12 by 12 equals 24. Hindi ho nangangahulugan na sila po ay yung 24 elders, 24 na matatanda. Bakit? Hindi po, kasi nakasirkel ho sila sa Panginoon Diyos. Iba po yun, nakapalibot sila. Nasa galagitnaan po ang isang trono ng Panginoon. Bakit po nakasirkel? Kasi papasok po si Jesus Christ doon. Yung kordero, siya po kasi ang kukuha ng kasulatan. Hello? Meron pong dahilan yon, Pastor Jacob Santos. Black Widow Spider. Ikaw talaga, mali ka na naman. Lagi-lagi ka na lang nagpapahanga sa mga miyembro mo. Hindi ho totoo yun. Sino, Brother Vincent? 24 elders. Sila po yung mga nilalang sa langit. Mga tagalangit po yun. Wala kang dapat ibigay na pangalan doon. O ngayon, hinahamon kita, Pastor Jacob Santos. Sino naman ngayon ay isisiksik mo sa 4 na nilalang na buhay? Baka naman isiksik mo dyan si Apostol Pablo. Baka mahirapan ka lang lalo. Hindi lang naman po ang nilalang na hindi lang naman po ang 24 elders ang nandyan sa langit. Siyempre nandyan po ang Panginoon Diyos, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, si Gabriel, si Michael, yung mga anghel, Abaddon, or tinatawag na Apollyon. Sino pa? Yung mga kerubin, yung mga serapin, ayan, at ang iba pang mga anghel na nandyan. Sila po yung nakatira dyan. Yan po yung tinatawag na iglesia ng mga panganay. Yung church po na nasa langit. Hello! Ayan, nandyan din po si Melchizedek. Tagaroon din yun. Ayan, ibig sabihin mga kapatid, mga nilalang po sila sa langit. Yung 24 elders na yan, hindi po mga tao yan. Mga nilalang po yan sa langit. Hindi po kagaya natin na may laman, may buto, may dugo. Kalukuhang aral yan ni Pastor Jacob Santos. Pang mental hospital na aral yon. Kaya tapon nyo na sa basurahan. Ayan. Tama ang mga anghel na pinapanood si Ginugundo. Sabi nila, mali na naman si Ginugundo. Palpak na naman ang aral. Ayan, kaya ang lakas pa ng loob na sabihin na siya daw po ay tinutulungan ng Holy Spirit. Tutulungan ka ng Holy Spirit tapos mali. Walang ganon. Hindi yan Holy Spirit. Kundi yan ay bad spirit. Sungkat ba namang sabihin mo na ang tinik sa laman kapansanan sa mata? Hindi mo ba alam na masakit sa kalooban ni Apostol Pablo yung tinik sa laman na yan? Ang tinik sa laman daw yung kapansanan ni Apostol Pablo. Hello! Hindi talaga niya iintindihan ng Biblia. Tinalakay na natin yan, ibinalita na natin noon pa na ang tinik sa laman ni Apostol Pablo, yung kanyang pagiging Saulo. Bakit? Kaya nga pinalitan yun Kasi nga, may sabit yun Kagaya rin po yan ni Abraham na naging Abraham, Sarai na naging Sara, Jacob na naging Israel. Yan, Saulo na nagiging Apostol Pablo. Ganun lang po kasimple yun. Tinaga ni Alin din si Pablo sa mata. Sabi naman ni Brother Sam. Si Brother Sam talaga, nagpapatawa talaga to Ayan. Yan po yung sinasabi natin na kahit ganito lang tayo, hindi tayo napapabayaan ng Panginoon Diyos. Ayan, mga kapatid at mga kapwa-Kristyano. Okay, ayos na. Punta naman tayo doon sa ang mga hayop daw ay nagsasalita. Sa halaman ng Eden. Ayan. Wala hong katotohanan yon. Kampanting-kampante daw si
si Eva nung kausapin siya ng ahas. Basahin nga natin. Ayan. Dito po sa aklat po ng Henesis, sa salin po ng Tagalog. Ano ho? Sa 3. Basahin ho natin ha. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng alimang punong kahoy sa halamanan? Ayan, kampante doon, nagkipag-usap eh. Kasi, ang mga pang mental hospital na aral talaga to eh. Ang mga hayop daw kasi sa halaman ng Eden nagsasalita. Wala hong katotohanan yun. Tapos, ang ahas daw dati, may paa. Kasi, ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Ibig sabihin, na wala na yung paa, nagtago. Kaya tiyan na raw ilalakad. Naku po, naloko na talaga. Ayan, ang yabang-yabang pa magsalita na 19 years akong tagabasa sa radyo, telebisyon. 16 years pa lang nag-ano na ako, nagbabasa na ako ng Biblia. Ang sabi ng tatay ko may matalino ako kasi may nunal ako sa ulo. Ayan mo mga kayabangan kasi yung mga nangyan, dapat yan hindi na iniintindi. Kaya tinatawagan ko po ng pansin yung mga miyembro dyan sa mga nakikinig na ang inyong pastor, niyayabangan lang kayo. Ginagamitan kayo ng matatamis na pananalita para maingganyo kayo at makapagbigay kayo ng pera. Ayan. Sukat ba naman na ang mga hayop daw sa halaman ng Eden ay nagsasalita? Walang ganon. Walang ganon na nagsasalita ang mga hayop. Brother Vincent, teka muna. Nakausap yung ahas ang ahas pa nag-initiate na tunay bang sinabi ng Diyos? Nagsalita, Brother Vincent paano ngayon yun? Ang sabi kasi ni Black Widow Spider, kampante daw si Eva na nagsasalita na makikipag-usap sa ahas. Kaya ang mga hayop daw doon, mga nagsasalita. Hello! Hindi yung totoo yun. Bakit? Ang tao lang po ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang makapagsalita. Hindi kasali ang hayop. Brother Vincent, yung nga ang ahas nakapagsalita. Okay, ganito po yon. Bakit nakapagsalita ang ahas? Sabi kasi ng Panginoon ganito. Ang ahas po ay nilikha din niya O ito, basahin natin uli Sabi ng Panginoon sa ahas, yung serpent, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, yung serpent, ahas, serpent po ang pagkakasalin sa English. Wise, matalino. Ibig sabihin, siya po yung pinaka-wise, angat na angat pong pagiging tuso niya sa alinmang hayop na ginilikha ng Panginoon Diyos sa parang. Ibig sabihin, matalino ito, wise, tuso. Yan, ngayon. Ito pong pagiging wise nung ahas na ito po ang ginamit ni Satanas para makausap niya ang tao. Ito po ang kanyang ginamit, kinasangkapan niya ito. Itong ahas na ito. Kaya nakapagsalita ang ahas. Dahil sa kagagawa na rin po ni Satanas. Kaya yung ahas na yon, yung serpent na yon, siya na nga si Satanas. Aba, itong magaling yung pastor. Sasabihin ba naman na literal daw na ahas yan? Kung hindi ba naman tinamaan ng magaling, itong pastor nyo na ito. Kaya ayaw lumabas ay lumaban Sinasabihin ang pamangkin na inutil daw, hindi marunong gumawa ng paksa. Hindi raw marunong nagpapatanong. Katulad ka rin yan Nagtatago sa aparador. Yung inyong pastor dyan si Black Widow Spider. Nagtatago din sa aparador. Ay lumaban ng isang maginong pag-uusap. Naghamon pa siya dati na kung may tutol kayo sa aral ko, mag-Facebook live kayo. Ito ngayon, Pastor Jacob Santos, patunayan mo yung sinabi mo kung may bayag ka. Pasensya na po. Ayan, patunayan mo.
na sinasabi mo, mag-Facebook Live. O yan, nag-Facebook Live na. Aba, literal na ahas daw yun, ha? Yung snake, yung serpent. Si Satanas na mismo yon, yung ahas. Brother Vincent, ano preba mo na si Satanas yon? Kasi nakapagsalita nga Ginamit nga niya yung ahas na yon, nanikha ng Panginoon na tuso. Kaya sinabi ng Panginoon, lalong tuso sa kaalinmang hayop na nilikha ng Diyos sa parang. Yun ang ginamit ni Satanas para makausap niya si Eva. O ngayon, ano ang patunay na yung ahas na yon na ginamit ni Satanas ay siyang si Satanas na nga? Ano ang matibay na preba mo, Brother Vincent? O, basahin natin. Hinesis 3:14. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ano ibig sabihin? Magkakaroon po ng binhi yung serpent, yung ahas. Ayan. Therefore, itong ahas, yung serpent, magkakaroon ng binhi laban naman sa binhi ng babae. Ngayon, kung literal na ahas ito, lahat pala ng ahas, kalaban pala ng seeds ng babae, ng binhi ng babae. Ang gulo ng aral mo, Pastor Jacob Santos, hindi ganun yun. Ayan, maglalaban po ang binhi, laban sa binhi. Binhi ni Satanas at binhi ng babae. Hanggang ngayon naglalaban yun. Kaya yung ahas doon, hindi yung literal na ahas. Yan na mismo si Satanas. At nagkaroon na nga siya ng binhi. Nagsimula yan kay Cain. Nilagyan siya ng tatak ng Panginoon Diyos para wag siyang galawin, wag siyang patayin. Ang tatak po noon, tatak serpent. Ganun ang ibig sabihin nun. Kaya wala akong katotohanan na ang mga hayop sa halaman ng Eden ay nagsasalita. Pang mental hospital na aral yun. Tapos yung ahas daw po ay may paa. Hindi yung totoo yun na may paa ang ahas. Dahil sa simula't simula pa lang, wala talagang paa ang mga ahas. Hello. Ayan, yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ha. Ayan. Okay. Ano ang preba na ang mga ahas, nung nilikha sila ng Panginoon Diyos, wala silang paa? Ano po ang preba na talagang tiyan ang tiyan talaga panlakad nila? O basa, ito yun, simula't simula pa lang. Hinesis po 1:30. Ito po ang ating mababasa. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkay at naggagayon. Nagsisiusad ho. Ayan, yan po yung talagang design. Nakadesign na ho yun. Ayan. Okay. Ano pa ang preba? O meron pa isa pa. Hinesis pa rin 1:24. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng may buhay na kinapal, ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Yan po yung mga kripit, yung mga umuusad lang po. Kasama po diyang uod, kasama po yung mga, hindi lang naman po ahas ang tiyan ang nilalakad. Ginawa niya kasi nga literal. Ang ibig sabihin po yung tiyan ang ilalakad mo. Ibig sabihin no, kailangan, nagkaroon ako kasi siya ng being Dati kasi si Satanas, kayang-kaya niyang gumawa ng paraan.
kung gugustuhin niya, kasi anghel naman siya dati, may espiritu pa siya eh. Kaya ginamit po niya ang kanyang kapangyarihan sa panahon na yon, hindi pa siya inaalisan ng kapangyarihan, nagawa po niyang gamitin po ang ahas, yung serpent. Kaya sa pagkakataon na yon na ginawa niya yon, talagang naiilong-hilo na siya si Pastor Jacob Santos Ginawa ba namang may paa ang ahas? Walang ganun. Design talaga yun hanggang ngayon na ang mga ahas na yan, marami po mga hayop na kasing tulad po ng ahas kung maglakad Sa aking pagkakaalam, there are sa 3,000 yata, almost 3,500 na mga kinds of snake sa buong daigdig. Ang dami nila. Yung mga uod po, yung mga bulate, ganun din po Wala rin po silang mga paa. Tiyan din po nilalakad nila. Ahas ba yun? Kalukuhang aral kasi yun, yung nagsasalita at may paa daw. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ayan, ang dami natin natutunan. Ayan. Naloko na. O isa, tama na. Isa naman. Punta naman tayo dito sa Dito naman tayo sa nagtanong sa kanya. Tungkol po doon sa Galacia 3:28, tapos Lucas 20:35 hanggang 36. Basahin natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sa magandang balita na tayo magbabasa para magaan lang po ang pagtagalog. Basahin natin sa Galacia. Ang nagtanong kasi sa kanya ay tungkol sa pag-aasawa. Kung gagawing lalaki pagdating sa langit. Ito, 3:28 po ng Galacia. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Wala lang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ayan. Siguro naguluhan kaya nagtanong na ang babae pagdating sa langit gagawing lalaki. Ayan. Tapos wala na raw pag-aasawa. Wala na pag-aasawa. Ayan. Alam nyo ba, itong pastor ninyo biglang binasa itong Revelation 21 verse chapter 21. Ito ang kanyang ito ang kanyang ginawang sagot. Ang layo 21 po verse 9. Tungkol po sa pagkasal ng kordero. Natatawa ako O basahin natin. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Ayan. Ibig sabihin daw, may may kasalan pang magaganap, may babae doon. Ayan. May asawa ng kordero. Alam naman natin na ang Panginoon po, ikakasal po siya doon sa bagong Jerusalem. Ayan, nabibihisa na, kung ano-ano pa, handa na ang kasal, ganyan. Ayan. Ito po kasing pangyayari na ito, hinahalin tulad po ito sa kasal. Bakit? Kasi pagkasal po, dalawa po yun. Babae, lalaki, tapos magiging isa na lang. Yan, kaya nga tawag diyan pakikipag-isa kay Kristo. Ayan. Okay. O ngayon, may sinasabi po si Brother Oscar, ang babae bayan ng Diyos. Okay. O ngayon, yan kasi ang kanyang ginawang dahilan, ginawa niyang rason, ang layo po kung bakit ganun ang kanyang sinagot. Ang pinag-uusapan ho kasi dito, yung literal na kasal o literal na pag-aasawa na magkakaroon po ng pamilya, ng anak. Kaya may karugtong siyang tanong, yung nagtatanong sa kanya, tungkol naman po sa Lucas 20:35 hanggang 36. At yan po ang isa pa nating pag-aaralan mga kapatid Basahin natin yan. Ayan.
sa 20. Ang kapitulo po ay 20, talatay 35 hanggang 36. Ito po ang ating mababasa. Makinig po tayo mabuti. Kasi, dito po marami ang hindi po na kumpleto kasi putol-putol. Kaya, wala sa chronological. Babasahin natin ito ng dire-diretso para mapag-aralan natin mabuti. Lucas po 20. Simulan natin sa 27. Para makuha natin yung buong kwento. Hindi yung putol-putol. Ayan, dyan sanay na sanay ang mga pastor para magkaroon ng labo-labo, mahihilo ang mga tao. Ayan. O, babasahin natin. Chapter po 20, verse 27 to 36. Ayan. Ayan, sige lang Hanggang 40 na po. 27 to 40. Para ho kumpleto ang buong kwento ng sinasabi po ni Jesus Christ. O, basa. Ilang Saduseo. Ayan, ilang Saduseo naman lumapit kay Jesus. O, ayan. Naampo natin, ilang Saduseo. Ito pong mga Saduseo na ito ay maliit na pangkat ng mga Hudyo. Yan. Ang kanila pong kategorya ng mga Saduseo, sila po ay malalapit sa mga opisyal ng mga Roman Empire. Sa mga mayayaman, ibig sabihin mga sosyalin itong mga Hudyo na ito. Ayan. Tapos, ang kanilang aral, nitong mga Saduseo na ito, hindi po sila naniniwala. Basahin na nga lang po natin sa Gawa 2 o 23:8. Ito po ang ating mababasa kung ano po yung mga Saduseo na ito. Ayan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduseo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Ayan. Walang anghel o espiritu. Ayan, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi rin sila naniniwala sa anghel. At hindi rin sila naniniwala sa espiritu. At ang kanilang pananiniwalaan lamang ay yung 5 aklat lang. Itong mga Saduseo. Kaya, ito na. Meron ng encounter kay Jesus Christ tungkol sa mga Saduseo. Matatalino ito. Ayan. Okay, basa. Balik tayo sa ating binabasa sa 27. Ilang Saduseo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtutulong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, ayan, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid niyang lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Yan, rules kasi yan ni Moises Ang pagka may asawa ang panganay, namatay yung lalaki, pakasal siya sa pangalawa para magtuloy-tuloy po yung lahi. Nakasulat po yan sa Deuteronomio 25 verse 5. Yung rules na yan, yung batas ni Moises. O ngayon, ito na. Tuloy ang basa. Ang kapatid niyang lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay na namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyayari sa pangatlo hanggang sa pampito. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kauli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Ayan, maliwanag po 7 magkakapatid na lalaki, merong asawa po ang panganay, namatay po hanggang sa napangasawa po ang 7. Walang anak. Ang question nitong mga Saduseo kay Jesus Christ, napakahirap na tanong nito para kay Jesus Christ. Pero tingnan nyo po kung ano nangyari. Ang question nila, sa muling pagkabuhay, sino daw po ang kikilalaning asawa ng babae? Napangasawa naman niya lahat ang 7. Kasi yun ang batas Ayan. O ngayon, tingnan natin ang sagot ng ating mahal na Panginoon. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ayan, itong buhay natin dito sa earth,
ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Yan. Siyempre, yan ang nangyayari dito sa atin. Nag-aasawa talaga ang lalaki at babae. Kaya bawal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nandiyan po ang kapatid na RG Pineda. Yan naman po sa Pampanga. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Wala nang asawa. Okay. Tandaan po natin mga kapatid na yung ang nagtanong po dito sa Deseo, hindi naman sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero yun ang question nila kay Jesus Christ. Ayan. Ang sagot ni Jesus Christ, hindi na sila mag-aasawa. Ibig sabihin, wala nang kikilalaning aasawa. Doon sa 7, wala na. Yun ang sagot ni Jesus Christ. Okay. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sa napabilang sa mga uling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binuhay ang mga patay, sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab sa mababang puno ng ang Panginoon na tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sa Kanya nabubuhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula nooy, wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Ibig sabihin, napahiya po itong Saduseo. Dahil nasagot po ni Jesus Christ ang kanilang tanong tungkol doon. Ibig sabihin, ano na po, wala nang pag-aasawa. Doon sa 7, na namatay, tapos namatay din yung babae, ang question, sino daw po ang kikilalaning asawa? Dahil napangasawa niya lahat yon. Sagot ni Jesus Christ, hindi na sila pag-aasawahin o mag-aasawa man. Ibig sabihin, walang kikilalaning asawa. Tanong. Eto na ang tanong. Yan ang sagot ni Jesus Christ Teka muna, mahal naming Panginoong Hesus. Pagdating po kasi, ang usapan kasi dito, muling pagkabuhay Alam naman natin na pagka sa muling pagkabuhay, dapat mapasama ka doon sa unang batch sa muling pagkabuhay. Kasi nga po, sa unang pagkabuhay, sinabi ng Panginoon, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na manguli sa mga patay. Ibig sabihin, mapalad yung unang nakabuhay. Yung second batch, walang hindi mapalad yun. O kailangan, mabuhay na maguli. Ngayon, yung mga mabuhay na maguli, hindi na raw po pag-aasawahin. Sabi ni Jesus Christ. Kaya lang, eto tanong. Pagdating po ng bagong langit at bagong lupa, aba, idadami po ang tao Meron pong binabanggit ang ating mahal na Panginoon na ito, basahin na lang natin Apokalipsis po 21 chapter 21 verse 22 to 26. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Ito po yung sa loob po ng Jerusalem. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod. Ito pa yung bagong Jerusalem na galing sa langit. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. 24. Sa liwanag ito lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi ito sasapit doon ng gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ibig sabihin, may mga hari pa rin pala. Lahat po ng kayamanan doon, dadalhin doon sa lungsod,
sa Bagong Jerusalem at lahat ng dangal ng mga bansa. Ibig sabihin, kahit dito sa Pilipinas, marami pa rin tao na naninirahan dito. Kaya nga, ang sabi kanina, isang gobyerno na lang. Kaya marami pa rin tao, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Tika muna. Sabi ni Jesus Christ, hindi na raw po pag-aasaway sa muling pagkabuhay. Paano dadami yun? Ayan po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano ang hindi naintindihan nitong mga pastor na ito. Hindi ho nila dinidiscuss ito Hirap na hirap sila i-discuss ito kasi hindi nila naintindihan. Ayan. Ang kanilang tinatarget dito, yung pagkakamali ni Soriano na ang dating daan na ano daw po, ay yung lalaki, pag babae ka sa lupa, gagawin kang lalaki, magiging tulad sa anghel. Sa pool niya yun sa pool ni Pastor Jacob Santos yun na hindi na nga pa naman pag-aasawahin. Kasi, magiging tulad yan sa mga anghel. Ang mga anghel kasi, hindi namamatay. Kaya, hindi na babawasan, hindi na dadagdagan. Hindi rin naman sila nagsisipag-asawa, kaya magiging tulad na sa mga anghel itong mga nabuhay na mag-uli. Ayan, hindi sila mababawasan, hindi na sila manganganak, kasi hindi na sila pag-aasawahin tika muna, dadami nga tao sa daigdig sa bagong langit at bagong lupa. Papaano ngayon yun? Saan ngayon, papaano ngayon dadami ang mga tao? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, yan po ang problema. Kapag ang isang pastor, hindi talaga naiintindihan ang kanyang sinasabi. Tulad itong nagpapanggap na may Holy Spirit. Alam nyo, kung matalino lang ang nakikinig, pwede nilang questionin yun Ang problema lang kasi, pag kinu-question mo si Pastor Jacob Santos, nagagalit. Pag nasusukol mo ito sa kanyang aral, nagagalit siya, ipapahiya ka niya. Kaya, ang mga nakikinig sa kanyang programa, dapat robot lang. Huwag siyang kokontrahin. Huwag siyang susuplahin. Dapat, para ka ng robot. Ganyan ang gustong mangyari sa programa dyan ni Black Widow Spider. Kaya hindi mo siya maku-question. Ang sarap sanang tanungin ito Teka muna, dadami pa tao sa daigdig kaya nga mawawala ang dagat Sino ngayon magmamana niyan? Sino ngayon titira dyan? Kung hindi na pala pag-aasawahin. Yan ang ibig sabihin mga kapatid. Sa panahon po ng malaking kapigatian at sa panahon po ng 7 years na lang na natitira pa, may binabanggit si Jesus Christ. Ano po ang binabanggit ng ating mahal na Panginoon? Ito po ang kanyang binanggit sa Mateo po. Pag nag-start na po ang bilangan sa 7 years, na hindi pa po nag-start ang bilangan, 7 years lang yun, mabilis lang naman yun Sa 24 po, ang ating babasahin sa Kapitulo 24, talatang, ito, yan. Talatang 19 po, hanggang 20, merong binabanggit si Jesus Christ. Ito po yung darating na kapighatian na binigay na warning ni Jesus Christ. Ito, 24:19 hanggang 20. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao. Ibig sabihin, kawawa daw po ang buntis. At ang mga nagpapasuso, yung may mga anak na maliliit pa, mga baby pa. Kasi nagpapasuso pa Sabi ng Panginoon, kawawa daw po yun, kahabag-habag. Yung buntis. Kasi, oras po ito ng pagtakbo. Pagtakas. Paano ka makatakas kung ikaw ay babae? Naku, buntis ka, hindi ka makatakbo. Maaabutan ka. Ikaw naman yung nagpapadede. Naku, kawawa ka rin, abutan ka rin. 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig. May taglamig din. O araw ng pamamahinga. O yung sabat. Kasi, yun talaga abutin
pagka ikaw nga naman ang babae buntis at nagpapasuso, merong ibig sabihin dito si Jesus Christ. Na sa panahon pala ng kapigatian na yan, yung 7 years na mag-i-start na, meron pa rin naman pala talagang kumpirmado, merong buntis at merong nagpapasuso. Okay, so tapos na tayo dyan. Balik na tayo dito. Napatunayan natin na mayroong nagpapasuso, merong buntis. Sa araw po ng pagtakas nila, yung tinatawag po na kapigatian na isasagawa nitong 666. Ngayon, mahalaga kasi yan eh. Ibig sabihin, kumpirmado. O ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, tungkol po sa pag-aasawa. Na doon sa 7, batas ni Moises, na pagka walang anak yung mga yan, dapat asawahin siya ng kapatid hanggang sa magkaanak sila. Wala ngang anak. Namatay din yung babae. Sa muling pagkabuhay ng mga patay, sino ang asawa ng babae sa 7 na yan? Napangasawa niya lahat. Ang sagot ni Jesus Christ, hindi pag-aasawain na mag-aasawa man. Sino? Yung mga partikular lang na nakaranas po ng pag-aasawa. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin po, yung mga nakaranas po ng pag-aasawa dito sa lupa, ng abutan ng pag-aasawa hanggang sa namatay sila, hindi na po yung pag-aasawahin. Kaya nga po may buntis, may nagdadalang tao, ibig sabihin po, dadami pa rin po ang lahi, dahil ang hindi po nakaranas mag-asawa pa, sila pa po yung magpapatuloy ng lahi. Mag-aasawa pa rin po yun. Hello, ganun din po ang sa hintil. Dadami pa rin po ang tao dito sa lupa. Pero yung mga nakaranas na po mag-asawa dito sa lupa, hindi na sila magkakakilala mag-asawa. Wala na. Hindi sila magkakakilala. Pero mayroon pa pong pag-aasawa. Yung hindi pa nakaranas mag-asawa. Kasi yung mga bata na yon, na halimbawa, naabutan po ng rapture, may 2 taon dyan na bata, na babae o lalaki, sila na po yung magpapatuloy niyan. Kaya dadami pa po ang tao. Yan po yung timeline. Yan po yung paliwanag o dapat na paniwalaan na dadami pang tao. Dapat questionin yun si Black Widow Spider kung ano ang paraan para dumami ang tao. Hindi pala pag-aasawahin. O ganito po ibig sabihin. Ang nagtanong po kasi sa Duseo, gusto po nilang hulihin si Jesus Christ sa mahirap na tanong. Kaya gumawa sila ng paraan na sa kanilang lugar daw may 7 magkakapatid. Panganay ang nag-asawa, namatay. Ito, magkasunod ng mga magkapatid hanggang sa hindi sila nagkaanak, hanggang sa namatay lahat, pati babae. Sino ang asawa? O di sinagot sila ni Jesus Christ. Sila po ay magiging tulad sa mga anghel nang hindi namamatay kasi nabuhay na maguli, wala nang kamatayan, at hindi na rin sila mag-aasawa kasi naranasan na nila ang mag-asawa sa lupa. Ang magpapatuloy niyan, yung mga tao na hindi pa nakaranas mag-asawa. Halimbawa, nakatakdang ikasal o iko-continuous lang nila yon. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Dadami pa rin po ang tao. Hello! O di tapos na usapan. O ngayon, doon po sa partikular na talata na binasa natin, na gagawing babae, o gagawing lalaki ang babae, doon lang naman sila nakapokus. Yun lang ang abot ng kanilang unawa Ayan. Yun lang kaya abutin. Kaya doon lang sila. Bubugbugin nila si Soriano. Dahil sinabi ni Kaeli Soriano na ang babae gawing lalaki. Mali nga naman talaga yon. Dahil marami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na marami pong babae. Ang babae po dito sa lupa, babae pa rin yan doon. Hindi na nga lang pag-aasawain. Ang pinag-uusapan po doon, mga lahing Hudyo, gusto nilang hulihin si Jesus Christ doon sa mahirap na tanong. Ayan. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sige po. Kung
Ayan. Kung meron pong follow-up question tungkol po doon sa ating pinag-aaralan, pwede po kayo magtanong mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Siguro okay na po yan. Ayan. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na matalakay po ito. Ayan. Napatunayan natin, kailangan po timeline. Kailangan maunawaan mo talaga ang binabasa. Dapat walang kontrahan. Ayan. Dadami pa ho ang tao sa lupa. Pati po tayong mga hintil. Yung mga hindi po mga Israelita, mga anak pa rin po yan ng mga anak, dadami pa ho ang tao. Kaya nga po yung dagat, wala na. Hindi na siya, pagdating po ng bagong langit at bagong lupa, hindi na siya makikita. Kasi nga, dadami ang tao. Titirhan na yan ng tao. Hello? Ayan. Kaya, ang sinasabi po dyan, magpapatuloy pa rin po ang buhay. Kung ano pong nararanasan natin ngayon, continuous lang po yun. Kaya ang sarap-sarap po pag ang sarap-sarap po talagang ibig sabihin, pag nag-start na po maghari ang Panginoon Diyos, wala na pong pighati. Hindi na po tayo talaga makakaramdam pa ng sakit at hirap na naranasan natin dito sa earth. Pag dumating po si Jesus Christ, lahat ng yan ay wala nang hirap. Hindi na natin kailangan pa maghirap pa, makaramdam ng sakit, at kung ano pa man. Iisa na lang po. Ayan, makikipagkaisa tayo kay Jesus Christ. Ganon din po ang mangyayari. Ayan, dapat na ginagawa natin sa ating panahon, na dapat mag-focus tayo. Lagi-lagi po natin sinasabi, mag-focus ho tayo sa aklat po ng Apokalipsis. Ano man po ang laman ng aklat ng Apokalipsis, diyan na po tayo dapat mag-focus. Hindi po nangangahulugan na baliwalain ng ibang aklat. Magiging guide na lang natin yon kasi nakalipas na yun Mababasa na lang natin ang history ng mga unang Kristiyano, kung ano po ang nangyari sa kanila. Ngayon, ang ating pong gagawin, ang atin lang pong dapat bigyang pansin, yung hindi pa nangyayari, na meron ng idea, meron na pong detalye na hindi pa siya nagaganap, mababasa na sa Biblia. Yan nga po yung Apokalipsis. Kaya dapat doon tayo mag-focus. Yun ang ating asikasuhin. Dapat sumampalataya talaga kay Jesus Christ. Dapat maniwala kay Jesus Christ. Kung ano po ang nangyari sa Kanya. Yan po ang dapat natin gawin. Sige, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast sa gabing ito. Kung wala po kayong follow-up question, ayan, may ang kompleto sa vaccine. May binanggit yata kung hindi nakasama sa Hong Kong, pero pwede naman daw, sabi ng airline, kaya lang ilagaw din sa cage. Hindi kompleto sa vaccine, yung para ibig sabihin nun. Ayan, ang hayop daw nagsasalita. Kalukuhang aral yun na nagsasalita, hindi po totoo yun. Na ang mga hayop sa halaman ng Eden ay nagsasalita, wala hong preba. Pastor Jacob Santos, wala kang matibay na ebidensya na ang mga hayop, pag sinabing mga hayop, lahat ng hayop ay nagsasalita. Yung ahas po, siya lang po ang nakapagsalita dahil ginamit na nga siya ni Satanas. Siya na nga si Satanas Ayan, siya po yung nagamit ni Satanas para makausap po yung babae. Kaya nga po, ang nangyari, ayan. Paano po yung sinasabing glorified body? Ayan. Dito na, ano po yung glorified body? Sa 1,000 years, kasi magkaiba po yung yung po nga sinasabi natin, timeline dapat Dapat talaga marunong, kumbaga sa pag-reprap o pag-asintada ng halop, dapat maayos ang pagsasalansan. Yung 1,000 years po,
Ayan, tandaan po natin, hindi pa po yan buhay na walang hanggan. Kasi nga po, may numero yan 1,000. Ayan, yung glorified body po, pagbabaho ni Jesus Christ, ayan, glorified body na ho yun. Okay, ngayon, dito sa lupa, kasi i-rapture Pag rapture po, yung mga Kristiyano, yung mga hintil, pag na-rapture, pag agaw, dadalhin po sa langit yon. Glorified body yon. Ayan, hindi kasi pwedeng laman, buto at dugo, yun po ibig sabihin nun. Glorified body, maaari ka nang pumasok, maaari ka na maka-enter sa langit, kasi nag-glorified body ka na. Kagaya po kay Jesus Christ, wala ka ng buto, dugo, at saka laman. Si Enoch, ganun din po ang nangyari, glorified body yon. Si Elias, glorified body din yon. Kasi papasok sila sa langit Si San Juan, nung pinaakyat po siya sa langit, nag-glorified body yon. Ang sinasabi po yon, napasa espiritu ako. Glorified body po yon. Yan pong ibig sabihin ng glorified body. Kailangan, pag enter mo sa langit, glorified body ka na. Yan. Okay. Sige. Sige, pag-usapan ho natin yan. Italakay natin yung glorified body. Sa susunod po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kasi, pagdating po ni Jesus Christ, yung pagpalit po ng anyo ni Jesus Christ, yung nagpalit siya ng anyo, yung transfiguration, yun po yun pasampol pa lang yun Tapos yung umakyat po si Jesus Christ sa langit, glorified body yun. Kasi makaka-enter na siya sa langit dahil wala na siyang laman, wala na siyang buto, wala na siyang dugo. Ayan, okay, sige po. Sa susunod na lang po siguro yan, glorified body. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po yung ating live broadcast sa gabing ito. At palagi ko pong sinasabi, bago tayo maghiwalay, bago ho tayo matulog, ay alalahanin po natin si Jesus Christ. Ano ho? At ang ating mga anak, mga mahal sa buhay, na naghahanda ng matulog, tayo pong leader sa pamilya, alalahanin po natin yung paalala natin sa kanila na dapat laging mabanggit ang pangalan ni Jesus Christ at manalangin sa Kanya ng diretso. Ano man ang kahilingan natin, ihiling natin sa Kanya ng diretso. Huwag na tayong magkaroon pa ng kontraktor sa ating panalangin. Mga tamad yung mga tao na yon. Huwag tayong pumares sa mga tao na ang kanilang kahilingan sa Diyos, na gumaling ang kanilang sakit at karamdaman, mayroon pang pagdadaanan ng kontraktor ng panalangin. Yung mga ganong Kristiyano, mga tamad. Ayan, ang performance nila, mga tamad manalangin. Huwag tayong gumaya doon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating live broadcast sa gabing ito. At sa susunod po na Biyernes, kung ipahintulot po ng Panginoon, pasadahan natin ang glorified body na sinabi po ni Brother Oscar. Sige po, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, huwag kayong mawawala. Paalam!